Papaano ka ba na punta sa pagiging affiliate? Kasi parang ang dami mong naging experiences, pero paano ka napunta sa pagiging affiliate? Dati pa lang, nung bago pa lang yung TikTok, mahilig na talaga ako mag-video, pero workouts, mga fitness, ganyan, tapos lalagyan ng motivational na mga audios, ganyan, of doing it. Kasi na-inspire ako, yun yung nag-ano sa akin, tumulong sa akin before para makalaban sa buhay, yung mga motivational videos na nakikita ko sa Reels, sa YouTube, Facebook, ganun. So, ako, ang pinaka-purpose ko talaga dati, intention, is gamitin yung TikTok na mag-workout lang din ako, tapos may background na audio na motivational. To inspire others also like me. Kasi kung ako, na-inspire ako sa mga ganung simple videos, of course, kung ginawa ko yun, makikita din ng iba. And then, dahil BPO ako that time, nakita ko merong affiliate. Bago pa lang affiliate that time, kay Jo Marie. Si Jo Marie. Na nag-affiliate siya, isa pa yung nakita ko yun. So sabi ko, what if ako din? Ganun. Pero hindi ko inisip ang money. Yun ba yung Jo Marie na parang nakakagulat pag nag-ano siya, content? Yun ba yun? Oo, nagagalit siya, pero kumikita siya on that day. Yes, ganun. So, doon parang na-open up sa opportunity, pero hindi ko talaga siya in-intention for money. So, yung intention ko talaga is gumawa ng TikTok channel na more on fitness equipments. Yun yung doon ako nagsimula mag-affiliate. Mga power twister, push-up board, ganyan. Pero yung way ng paggawa ko, yung intention ko is gagawin ko yun para sa mga taong nahihiya pa mag-gym. Kasi hindi lahat ng tao accessible sa gym. Like, ako din dati, payatot ako. Ayan. Nahiya ako mag-gym. Ayan. Or nahiya ako magsimula. So, ibig sabihin pala, Sir Tim, hindi lang ang gym para sa mga chubby or matataba. Para din to sa mga payat. Yes. Okay. All body types, together. And yung kasi ng tao, ang kalaban dyan, sarili nila. So, sometimes kasi ang isang tao hindi mo pwedeng sabihin na mahina ka or reasons mo yan. Ang totoo nun kasi, they're just not ready yet sa change. So, ang ginawa ko, pinakita ko sa kanila na they can do it at home. Kasi mas mag-improve sila pa nagsimula sila lang. On their own pace, on their own time. So, gumagawa ko ng mga videos ganun, mga tips sa beginners, tapos nilalagay ko sa basket. During pandemic din yung time na yun. So, nakatulong. Doon talaga nag-boom yung mga fitness equipments sa bahay. So, I see. Kaya pala nag-boom talaga yung pagiging affiliate mo. Kasi parang umpisa pa lang, ang purpose mo is to inspire and motivate. Unlike kasi sa ibang nag-affiliate, parang gusto lang nilang kumita. So, once na na-frustrate sila, parang nag-give up sila. So, sa case mo, you always want to motivate and inspire people. And dun ka na nagkaroon ng, kumbaga, edge kasi you have followers na. And yung ginagawa mo is parang nakikinig na sila sa'yo. And actually, hindi sila makikinig sa'yo kung hindi ka nakatulong sa kanila. Yes. Sa pag-gym, no, sir, actually, ako nag-gym ako. So, hanga din talaga ako sa mga nag-gym na namimit nila yung goal nila. Kasi ako, nag-gym ako, medyo matagal na na-stop. So, ano ba yung sa tingin mo na kailangan gawin para magtuloy-tuloy sa pag-gym? Kasi ako, aminado ako, dahil nga sa sobrang busy, hindi ko siya nagagawa na continuous, unlike before. Pero ano ba yung may isa-suggest mo? You think about yung bakit ka nag-start ng simula, yun yung pinaka-best way. Look back, ganyan. Why gusto mo mag-gym, ba't gusto mo maging fit, gusto mo maging healthy, ganyan. And pangalawa, lagyan mo ng reason why you have to go back. Like, for example, ako kasi kaya ako talagang nagstay sa fitness, kahit anong mangyari, kahit busy, kahit minsan 3 hours ng tulog ko. Kasi meron akong parang, yung sa mother ko, kasi diba nagkaroon ng colon cancer. So, isa yun sa naging reason sa akin na kung magkakaroon man ako ng own family ko, gusto ko healthy ako. Ganun. So, that's one. And also, pangatlo kasi dyan, you think about yung people din sa paligid mo. Sometimes kasi kahit sa family mo, pag nakikita nila, busy ka, like you po, CEO, ganyan. But still, you give time for yourself para mag-workout. May inspire na din yung mga tao sa paligid mo na naiisip nila,
Si ma'am nga, CEO, but still, nakakapag-workout siya for herself. Actually, tama sir. Kasi from the start na nag-gym ako, yun talaga yung purpose ko. Hindi lang gumanda yung katawan, kung hindi maging healthy. So, yun kasi yung talagang dapat purpose natin kung bakit tayo nag-gym. Kasi kapag hindi tayo, kumbaga sa katawan lang, ay masarap talagang kumain, di ba? Pero kung iisipin natin na nag-gym tayo at para sa kalusugan natin at para sa pamilya pa rin, so talagang magpapatuloy tayo. Yes.